Ang sinasabi ni dating RCBC Branch Manager Maya Santos Digito mula pa noong humarap siya sa pagdinig ng Senado, wala siyang alam tungkol sa money laundering ng $81 million na ninakaw sa Central Bank ng Bangladesh noong 2016. Pero hindi ito pinaniwalaan ng Makati Regional Trial Court nang hatulang guilty si Digito sa 8 counts of money laundering kanina. Sa desisyon, sinabi ni Judge Cesar Untalan ng Makati RTC Branch 149 na isang kasinungalingan ang sinasabi ni Digito na wala siyang kinalaman sa mga transaksyon. Sabi pa ni Untalan, kailangan daw panagutin si Digito dahil sa command responsibility. Noong 2016, nahak ang sistema ng Bangladesh Central Bank at nanakawan sila ng mahigit $100 million. Itinuturing itong isa sa pinakamalaking cybercrime sa kasaysayan. $81 million dito ipinasok sa mga bank account sa Jupiter branch ng RCBC sa Makati. Si Digito noon ang branch manager doon. Siya pa raw mismo ang nagbukas ng 4 na account kung saan nilagak ang pera gamit ang mga peking pangalan. Si Digito rin daw ang naglipat ng pera sa ginawa rin niyang account ng negosyanteng si William Go nang hindi nalalaman ni Go. Sabi ng korte, dahil mahaba ang karanasan ni Digito sa banking industry, alam na raw dapat niya na kahina-hinala ang remittances dahil sa laki nito. Sa sinabi naman ni Digito na inutusan siya ng mga matataas na opisyal ng bangko na gawin niyon, sinabi ni Judge Untalan na dapat inalam niya kung saan galing ang napakalaking halaga. Tinukoy din ng korte ang sariling testimonya ni Digito na alam niyang ilegal ang pinanggalingan ng pondo. Pinatawan ng korte si Digito ng parusang 4 hanggang 7 taong pagkakakulong para sa bawat count ng money laundering at multang $109 million. Sabi ng RCBC, ang hatol kay Digito ay katulad ng posisyon ng RCBC na ang bangko ang biktima sa sitwasyong ito at isang rug o pasaway na empleyado si Digito. Pero giit ng kampo ni Digito, hindi dapat siya ang sisihin dahil unang pumasok sa bansa ang nakaw na pera sa head office ng RCBC. It came in from, I think, Bangladesh to New York, and it came in through the head office of RCBC. And it came only to the branch when it was already deposited into the accounts. So wala talagang involvement si Ms. Digito doon. Siyempre, masama ang loob niya because she is only a branch manager, and more importantly, her sole responsibility is marketing. She had nothing to do with operations, and yet she's now made liable for the operational lapses of the bank. Maghahain daw ng motion for reconsideration ang kampo ni Digito at kung kinakailangan ay paaabutin pa ito sa Korte Suprema. Hanggat hindi pa pinalang desisyon ng korte, hindi pa raw siya makukulong o pagbabayarin ng multa. Nang sinundan ang money laundering trail, nakitang nailabas ang pera sa RCBC na convert sa peso sa pamamagitan ng remittance company na Philrem, saka naman napunta sa mga kasino dito sa bansa. Naisoli na ng casino junket agent na si Kim Wong sa gobyerno ang mahigit $15 million sa nakaw na pera. Ang balanse, hindi pa rin nababawi ng Bangladesh. Jam si Sante Kaiko, Nakatutok, 24 Oras.